Tuwing mananalo siya ng kampyonato, nag-iiwan siya ng manika at mabilis na umaalis dahil ayaw niyang magpa-interview. Mabilis siyang pumunta sa kanyang kotse at lumabas pagkaraan ng ilang sandali na nakasuot ng ibang damit. Paalis na sana siya nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na humihiling sa kanya na umuwi agad para dumalo sa isang arranged marriage. Habang iniisip niya kung sino ang magiging asawa niya, napansin niyang may ilang mamamatay tao na humahabol sa isang lalaki. Agad siyang gumamit ng tirador upang tulungan itong makatakas. Di nagtagal, dumating ang assistant ng lalaki kasama ang iba pang mga tao. Sa pag-aakalang kontrabida rin ng assistant, kinaladkad niya ang lalaki papasok sa isang kwarto upang makapagtago sila. Ngunit palihim na nadroga ang kwarto at gumugol sila ng isang magandang gabi na magkasama. Kalaunan, hiningi ng lalaki ang kanyang mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Sa pag-aakalang sinusubukan lang siyang akitin nito, binigyan niya ito ng isang random na numero ng telepono. Hindi niya alam na umibig na pala sa kanya ang lalaki sa unang tingin. Hindi lamang siya hinanap ng lalaki sa buong lungsod, kundi handa pa nga itong putulin ang arranged marriage nito para sa babaeng iyon. Nang hindi nito alam na siya rin pala ang magiging asawa nito. Matapos ang pagkamatay ng kanyang lolo, inayos ng ama ng lalaki ang kasal nito para sa kapakinabangan ng kumpanya. Umaasa ang babae na putulin ng lalaki ang kasal upang hindi na siya mapilitang magpakasal dahil sa pressure ng kanyang ama. Pumunta siya sa kumpanya nito upang makipagkita rito, ngunit pinigilan siya ng nakababatang kapatid ng lalaki. Hindi siya nito itinuring na karapat-dapat pakasalan at kinutya pa siya. Sa galit, hinak niya ang buong sistema ng kumpanya at inutusan ng lalaki na bumaba agad. Mabilis itong tumakbo pababa upang mag-imbestiga. Ngunit sa mga sandaling iyon ay pinalayas na siya ng mga security guard na ipinatawag ng nakababatang kapatid nito. Nang mapagtanto niyang hindi niya ito makikilala sa ganoong paraan, nagpasya siyang pumunta sa bahay nito at hintayin ito. Nang gabing iyon, habang pauwi ang lalaki galing sa trabaho, nakita niya ang babae. Agad niyang hiniling sa driver na ihinto ang sasakyan. Iniisip na baka sa pagkakataong iyon ay magkita na sila.